Totoo bang sa December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? Dapat bang mag-celebrate ng Kapaskuhan ang mga Kristiyano? Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Janjan, muling nagbabalik dito sa ating channel para na naman po sa panibagong vlog na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang patungkol sa selebrasyon ng Kapaskuhan. Ano nga ba talaga ang totoo tungkol po dito? Totoo bang ipinanganak si Jesus Christ sa December 25? Marami sa ating mga kababayan ngayon, mga sangkay, naghahanda na po sa selebrasyon ng Kapaskuhan. Ang December 25 kasi ay nakagawian ng buong mundo, mga sangkay, na i-celebrate ang kapanganakan ni Jesus Christ. Marami po sa atin, malamang sa malamang, naghahanda na po ng pera para sa mga pambili ng pagkain na ihahanda natin sa araw ng Pasko. Ngunit nakakalungkot lang ngayon, mga sangkay, dahil sa panahon natin ngayon, marami po ang nagse-celebrate sa araw ng Kapaskuhan na medyo naiiba na po at nalilihis na po ng landas. Hindi na po matatawag na selebrasyon sa araw ng kapanganakan ni Jesus Christ ang kanilang ginagawa. Pero mga sangkay, balikan po natin ang kasaysayan. Talaga nga bang pinanganak si Jesus Christ sa December 25? Ang kapanganakan ni Jesus Christ, mga sangkay, ay naipropesiya sa Biblia sa Isaiah chapter 9 verse 6 na ayon po sa salita ng Diyos, ang Panginoong Diyos mismo ay magkakatawang tao sa pamamagitan po ng kapanganakan ni Jesus Christ. Malinaw po ang sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ang propesiya bago po ipanganak si Jesus Christ. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Tandaan po natin ang sinasabi ng Biblia, mga sangkay. Ito daw po ay tatawaging Mighty God at Everlasting Father. Isa lamang po ang kinikilala, mga sangkay, ng mga Hudyo na Mighty God at Everlasting Father. Ito po ay ang Diyos na tagapaglikha, naglikha sa lahat ng bagay, naglikha sa buong kalawakan, naglikha sa sangkatauhan. Ito ay walang iba, mga sangkay, kundi ang ating Panginoong Diyos na siyang sinasamba ng Israelita until now. Si Jesus Christ ang tinatawag na Messiah, mga sangkay, na matagal na pong hinihintay noon ng Israel. Subalit nakaligtaan, mga sangkay, ng karamihang Israelita o mga Hudyo ang kapanganakan ni Jesus Christ. Hindi po nila inakala na itong isinilang ay ang Messiah na dapat magliligtas sa kanila. And blessing in disguise, dahil po sa pagtanggi ng Israel, mga sangkay, kay Jesus Christ noon, nagkaroon po ng kaligtasan ang mga katulad natin na hindi bahagi ng Israel. So sa propesiya sa Isaiah chapter 9 verse 6 na itala, mga sangkay, na ipapanganak si Jesus Christ para po iligtas ang maraming tao na nasa sadlak sa kasalanan. At sa Luke chapter 2 verse 7 hanggang 9, mga sangkay, na itala dito kung ano nga ba ang sitwasyon ng kapanganakan ni Jesus Christ. Ayon po sa Biblia, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. So ito po ang senaryo nung si Jesus Christ po ay ipinanganak na sinasabi sa sabsaban. Walang date sa Biblia, mga sangkay, kung kailan talaga ipinanganak si Jesus Christ. Silent ang Biblia tungkol po sa araw ng kapanganakan o sa mismong eksakto na araw na isinilang ang ating Panginoong Hesus. Ngunit ang meron, mga sangkay, ay ang tinatawag na season ng kapanganakan ni Jesus Christ. Ano nga ba ang panahon nung ang ating Panginoon ay isinilang? Kung babasahin po natin ang Biblia, masasabi po talaga natin na hindi sa December 25 isinilang si Jesus Christ. Dahil ayon po sa salita ng Diyos, isinilang po ang ating Panginoon sa sabsaban na kung saan marami doon po
ay nagpapastol ng mga tupa. Nagbabantay mga sangkay sa kani-kanilang mga tupa. Kung kaya't ang sinasabi mga sangkay ng mga Bible scholar, hindi po December 25 si Jesus Christ ipinanganak. Ang posibleng panahon or date ay season ng summer. Dahil nandun po ang mga tupa sa labas, binabantayan ng kani-kanilang mga pastol. May mga pastol na nag-aalaga mga sangkay sa kani-kanilang mga tupa sa field. At ayon nga po sa Biblia, sa Lucas chapter 2, verse 8, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Malinaw mga sangkay na malabo na ang December 25 ang kapanganakan ni Jesus Christ. Dahil ang isa sa patunay tuwing December 25, ang lugar na kung saan isinilang si Jesus Christ, na kung saan ito po ay ang lugar ng Bethlehem, ay mayroon pong snow tuwing December. Napupuno po ng snow mga sangkay ang lugar na ito. So malabong-malabo po mga sangkay na sasabsaban ipapanganak si Jesus Christ. At malabo rin po na may mga tupa na pagala-gala sa labas na binabantayan nitong mga pastol. Kung kaya't ang tanging natutumbok nitong mga eksperto pagdating po sa panahon, si Jesus Christ ay malamang sinilang daw po sa summer. So ang tanong dito mga sangkay, saan nga ba galing ang December 25 kung hindi talaga si Jesus Christ ipinanganak sa date na ito? Noong 3rd century mga sangkay, doon sa Roma, sila po ay may selebrasyon sa Diyos nilang araw o Sol Invictus. Ito po ay isang pagan worship mga sangkay. Ang selebrasyon na ito ay kasunod sa selebrasyon ng kanilang Diyos na si Saturn. Ang Roma kasi noon mga sangkay ay napakaraming mga Diyos na tinatawag. Nagaganap daw po mga sangkay ang pagbibigayan ng mga regalo, kantahan at iba't iba pang klaseng selebrasyon mga sangkay tuwing December 25 bilang pagsamba sa Diyos nilang araw. Ito po ay isang pagan tradition doon sa Roma noong 3rd century. At alam po natin mga sangkay na ayaw po ng Diyos ng pagan worship. Kahit po sa Old Testament talagang mortal na kalaban ng ating Panginoon itong pagan worship. Lahat po ng sumasamba mga sangkay sa pagano ay pinaparusahan ng ating Panginoong Diyos. So ang December 25 doon sa Roma ay isa pong tradition, celebration sa Diyos nilang araw. Subalit mga sangkay sa 4th century, sa panahon po ni Emperor Constantine, nagbago po ang lahat mga sangkay dahil nagawa po niyang palitan ang pagan tradition. Kung nung una mga sangkay, ang mga ito doon sa Roma ay nagse-celebrate ng pagan worship tuwing December 25, napalitan po ito. Ginawang selebrasyon ang December 25 hindi para sa pagano, kundi para na po sa kapanganakan ni Jesus Christ. Sa madaling sabi mga sangkay, itinakwil nila Emperor Constantine ang pagan celebration tradition. Pinalitan po nila ito ng purong pagsamba lamang kay Jesus Christ. Subalit mga sangkay, hindi po nawala ang pagbibigayan ng regalo, pagbabatian, pagpapasalamat at marami pa pong ibang selebrasyon mga sangkay o naging tradisyon nila. Subalit ito na po ay nakasentro hindi sa pagano kundi kay Jesus Christ. Sa Biblia kasi mga sangkay talagang silent ang Bible pagdating sa date ng birthday ni Jesus. Pero para sa inyong kaalaman mga sangkay, wala pong masama na i-celebrate ang kapanganakan ni Jesus sa buwan ng December. Dahil tandaan po natin mga sangkay, lahat po ng date na mayroon po tayo sa mundo ay likha po ng ating Panginoong Diyos. Itatak po natin sa kaisipan po natin na ang lahat ng araw ay nilikha po ng ating Panginoon. So at any date, we can celebrate the birthday of Jesus Christ. Since silent ang Biblia sa eksaktong araw ng kapanganakan ni Jesus Christ, pwede natin gamitin ang December 25 bilang araw ng selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus Christ. At walang problema doon dahil lahat ng araw ay nilikha naman po talaga ng ating Panginoong Diyos. Basta siguraduhin lamang mga sangkay na ang way ng ating celebration ay nasa tama. Tayo po ay nagse-celebrate ng nasa ayos. Dahil mga sangkay, sa panahon natin ngayon, marami po ang gumagawa ng selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus Christ na naiiba. Nag-iinuman, naglalasingan, hanggang sa humahantong mga sangkay sa away. Maling-mali po itong ganitong klaseng selebrasyon. Ang totoong celebration mga sangkay ng kapanganakan ni Jesus Christ ay nagbibigay pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang kapanganakan mga sangkay, nagkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Ayon nga po sa Galatians chapter 1 verse 4, who gave himself
for our sins, that He might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Ang Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang sarili doon sa krus at nabuhay muli after 3 days. Siya po, mga sangkay, ang nagbitbit at nagtanggal ng kasalanan sa buong mundo at sa sangkatauhan na ating namana po sa kasalanan ni Adan at Eva. Tinanggal po ito ng ating Panginoon, mga sangkay, lalong-lalo na kung ikaw ay mababautismuhan sa pangalan ni Jesus at susunod sa kanyang kalooban. Ang tunay na selebrasyon ng Kapaskuhan ay pagpapasalamat sa nag-iisang Diyos. Pagpapasalamat na dahil kay Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maligtas. Kung kaya't, paalala lamang po sa lahat na magsiselebrate ng Kapaskuhan, ang paglalasing, pag-iinuman ay mali pong selebrasyon. Hindi po ito para sa Diyos. Ang ganyang selebrasyon ay para po sa pagano. At alam po natin, mga sangkay, na sa Biblia, galit ang Diyos sa pagan worship. Ang tanging gawin natin, mga sangkay, ay magpasalamat po tayo sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus, na inalay niya po ang kanyang buhay at nagsakripisyo po siya para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At ang inihintay na lamang po natin ngayon ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa araw ng rapture. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po sa ibaba. Huwag niyo pong kalilimutan, mga sangkay, na i-subscribe yung ating YouTube channel.